ano-ano ba kadalasan ang mga kaso o problema na inilalapit sa inyong tanggapan para sa mga financial assistance? Opo. Ma'am, bale ang pinakamalaking porsyento talaga po ng mga lumalapit sa atin sa ating lalawigan po ay medical po, aspeto po ng medical. Ano po, Mm. kabilang po diyan ma'am yung siyempre po yung mga maintenance medicine po na kailangan nila, mga laboratory po, mga hospital expenses po nila during admission at Oo. hospital allowance. Po gano'n din po Mm. pagka po siyempre 'pag na-admit po, kadalasan po talaga ngayon yung mga na-a-admit malaki po talaga ang mga bill na binabayaran po nila. Oo, halimbawa saan? Halimbawa po, heart center po, meron Mm. din po tayo atin pong mga karatig na ospital sa Oo. Calapan, Oo. po sa po. Tapos ganyan din po, meron din po tayong mga nagpapa-chemo po natin, kasama po din sila. Ano po, tapos yung mga nagda-dialysis po, yan po Mm. ang talagang madalas po na inilalapit sa atin pong Yun. tanggap. So, ang pinakamalaki palang porsyento ng hinihingi sa tanggapan ng PSWDO ay ang medical assistance. So, kanila nilinaw ko lang kasi kung saang ospital. Kasi ang pagkakaalam natin, basta dito sa government hospital na sa ilalim ng Provincial Government of Occidental Mindoro, yung 7 ospital na ito, no, government hospital ay talagang pag nasa charity talaga sila, wala naman talaga silang binabayaran. So, nilinaw mo naman na ito ay yung mga, di ba, na ospital, diyan sa mga malalaking ospital, nasa labas ng ating probinsya pala. Okay? So, yung mga nag-a-ask, yung mga nag-a-ask yung humihiling sa inyo ng medical assistance or financial assistance na nakalaan para dito sa kanilang pagpapagamot, sabi mo ay yung mga dialysis, yung mga nagpapakimo, no, ay kasama pala yan, ano? So ibig sabihin, mga may sakit, Yes po. no, na ating may sakit na ating mga kababayan. Kung sabi mo kanina maintenance, so more or less mga senior citizens ba natin to mga ito? Mga PWD? Opo, Mm. opo ma'am, opo. Regardless naman ma'am sa kanila Case. pong sektor, basta po nangangailangan po at makakapag-present po ng ating mga hinihinging dokumento, nasa crisis, Mm. ay tinatanggap ng ating programa under po ng Assistance to Individual in Crisis Situations po. Ayun. Po. Oo. Medical, meron tayong burial. Tapos aside po from burial, yung transportation po, ang dalawang uri po natin transportation na binibigay, ambulance po at saka po yung cadaver transport. Bali tayo po din na nagfa-finance po doon para po sila ay makauwi or magamit po ang ating pong mga nakahanda din pong mga Oo. sasakyan po. Miss Ara, pwede bang malaman natin ano yung at halimbawa gaano karami, no? Ilan may total? Mayroon ka bang data diyan na total number ng naserbisyuhan ng pagbibigay ng financial assistance sa buong taon ng 2025? Yes po ma'am, actually meron po tayong database, bali daily po ang pag-update nito. Mm-mm. Last year po, ang total po ng ating naserbisyuhan sa buong lalawigan ay 6,151 po. Sama-sama na po ito, medical, burial, transportation, tapos po iba pa pong uri, wheelchair po, nakakapag-provide din po tayo. Kung ano pa po ang mga hinihiling din po nila, pag may nasunugan po, kasama din po yan sa ating nabibigyan ng serbisyo. Oo. Pero simula nung January hanggang at present, sabi mo kanina, updated naman yung inyong yung inyong record diyan or yung data ninyo. So more or less na tayo, ilan ang nasaserbisyohan nating mga kababayan? January to up to 1,000 present. 1,891 po tayo ma'am. Tapos patuloy din po yung atin pong mga payout pa po sa kanila. Mm-mm. Bali po, po ng huli nating batch ng payout kahapon po sa Mm-mm. ito sa atin pong PGO sub-office po. Okay. So, ano ba yung mga siguro sa mga nakikinig ngayon, ano ba yung mga kwalifikasyon ng inyong sineserbisyuhan, para masabi nating qualified sila diyan sa mga hinihinging financial assistance sa PSWDO? Bali po, yun nga po, wala naman po tayong pinipiling sektor lamang o
or lahat po talaga ay pwede po lumapit sa ating pong tanggapan. Ano po, bale, basta magpo-provide lamang po ng mga ating pong requirements na kailangan upang ma-process po natin ito ng tuloy-tuloy. Ang mga kailangan po under po ng medical certificate po, tapos yung letter po natin sa ating governor, ang indigency po na nakapangalan sa mga lumalapit sa atin, ID po nila, tapos kahit anong attachment po, pwede pong reseta ito, laboratory, statement of account kung na-admit po, ang mga quotation kung kayo po ay nagkikimo, quotation or treatment protocol, laboratory, o kaya po mga quotation po kung kayo rin po ay nagdadialysis po. Sa burial na po, syempre kailangan natin death cert po, indigency, letter din po sa ating governor, ID po nila, tapos kung ano po po sa punerarya po. Sa kada burden as a transport po, meron po tayo din na MedCert, yung referral letter nila na sila ay dadalhin sa ibang ospital upang sigurado po na may tatanggap po sa kanila dahil hindi po natin kaya rin yung magpabalik-balik po bagang masayang po yung ating effort or finances tapos hindi na tatanggapin, iniiwasan din po natin yung mga ganong mga pagkakataon. Ano po? At as ID pa din po para sa ating governor. Sa cadaver naman po, death certificate po, permit to transfer po, ID po ng kamag-anak na naglalakad, indigency din po ng kamag-anak na naglalakad, at syempre letter pa din po sa ating governor po. Tapos dalhin na mga requirements na nabanggit sa atin pong apat po ang ating opisina. Ano po, meron tayo sa Lubang, tapos syempre dito po sa atin sa main office, dito po sa Mamburao, Capital Compound po. Katabi lang din po kami ng PDRRMO, sa Sablayan po, at saka po sa Tagpuan natin. Okay. Grabe, no? Magandang nalinaw na walang pinipiling sektor ang inyong tanggapan para sa pagbibigay ng financial assistance. Ang kwalifikasyon lang, mapatunayan na sila talaga ay merong sakit, no? So, ano yung magpapatunay na meron silang sakit? MedCert, di ba? Medical certificate na mula dun sa, siguro, kung halimbawa, naka-confine, di ba? Ay patunay, no, na meron talaga silang karamdaman. Tapos sabi mo nga, halimbawa, yung may mga dialysis o yung chemo, ano, na tinatawag, meron silang maipapakitang pruweba sa pamamagitan ng, anong tawag natin doon, quotation. So yun lang. So yun lang ang mga pagtitiyak ninyo, no, Miss Ara, na kailangan meron lang patunay na papel, no, sa paghingi ng financial assistance. So wala kayong pinipili, bata, matanda, o kahit anong sektor yan, basta merong mga requirements na ipapasa, maibibigay talaga ang tulong sa kanila. Nasa iyo yung pagkakataon ni Ara de los Reyes para kausapin yung ating mga kliyente na malimit o pupunta sa PSWDO. Opo, sige po. Ma'am, bali ma'am, ang aming tanggapan po ay bukas naman po, Lunes hanggang Huwebes po, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Basta po magdala lamang po ng requirements kung sakaling may katanungan lamang naman po, meron po tayo diyang mga tao na handa pong sumagot po sa inyong mga inquiries. Ano po, tapos isa rin po pala ma'am na paglilinaw po na gusto ko sabihin, halimbawa po ay nakapunta na po kayo ng atin pong ibang opisina, halimbawa pong Sablayan, ay wag na, kahit hindi na po kayo pumunta dito sa main kasi po ay nakikita din po namin kasi sa aming tracking system. Diyan ay dadaan lahat sa tinatawag nating assessment ng ating mga social worker. So thank you very much, Miss Ara de los Reyes.